Hello guys, magandang hapon sa inyo. So ngayon maglalakad-lakad tayo dito sa labas ng area namin dito sa Kuwait. So ngayon ang topic natin ay kung paano makaiwas sa possible attack ng mga asong gala o stray dog. Kasi hindi mo masabi, kagaya ngayon pag ikaw ay papasok ng trabaho, papunta ng work, o either naman ay ikaw ay pauwi. So may mga possible na mga dog attack na matagpuan sa yung area. Kasi ito yung mga tinatawag na surprise attack. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ang gagawin nyo kapag kayo ay inatake ng aso. Okay? Yan kayo, so dito may kita nyo. Unang-una, assessment. Assess the area. Habang naglalakad ka, titingin ka sa ano mo, kaliwat kanan yan. Tinatawag na casing. Kikasing mo muna yung paligid. So doon nakita ko sa may bandang dump area o sa may mga basurahan, dyan yung mga tambayan ng aso tsaka mga anak ng mga aso. Yan, ang dami po nila. May kita nyo. Yan. Although sila naman ay harmless, so ang unang gagawin dyan ay keep din sa distancing. Kailangan mong dyan, dumistansya. Kasi hindi mo masasabi ang mga asong ito ay kung kailan ka aatakihin. Yan o. Diyan may nagpapakain din. So ano naman sila, friendly kung ikaw ay kanilang kilala. Pero kapag hindi ka kilala ng mga aso na yan, huwag kang mag-a-attempt na lumapit o magpakain. Kasi ano na yan tawag nila, ito kanilang mga possible na amo o tagapagpakain sa araw-araw. So kung ikaw ay stranger, huwag kang mag-a-attempt na lumapit sa mga aso na yan. Nasabi ko nga, don't challenge yung mga aso kasi sila ay unpredictable. So dito tayo. Yan. So ito yung mga sinasabi ko. Etong area na to, ang parking na to ay open parking. Yan po, nagkalat po yung mga dito, mga dogs. Yan. Yan po. Yan. So walang may-ari yan. Kung sa baga, ito yung sinasabi ko na una, assess the area. Yan. Tapos wag magtitiwala kahit sabihin mong gusto mo yung isang aso o yung isang hayop, wag mong hawakan. Yan. Kasi sila nga ay territorial. Ibig sabihin ko, may kanya-kanya silang mga territorial instinct na hindi mo sila pwede basta-bastang hawakan o i-touch. Parang tao lang yan hindi mo sila pwedeng i-touch without a consent. Yan po. So ngayon lalayo tayo tayo. Yan. Sabi ko nga po, although cute tong mga ason to, kapag hindi ka nila kilala, ikaw ay possible nilang tahulan o kagatin dahil sila ay territorial. So naka-distansya tayo. Yan, may mabait na dito, may mabait na concerned citizen or concerned people na nagbibigay ng food sa mga doggies. Yan. Pero tayo bilang safety and security, wag tayong nalapit basta-basta kasi siya, sa tingin ko araw-araw niya nang ginagawa yan. Yan. So minsan din mga kapatid, yung mga aso dito ay nasa nandyan sa ilalim ng mga sasakyan. Diyan ang kanilang mga silungan o tinatawag na comfort zone. So kung dadaan din kayo dyan, ito sa mga possible na taxi, pero hindi dyan sa ilalim, so titignan nyo na maigi. Yan. Para hindi tayo malagay sa alanganin. Yan po. Ngayon ituturo ko na sa inyo paano makasurvive sa dog attack. So kanina doon sa bandang backside ng basurahan o dump area, andun yung mga aso yan. Tignan nyo guys, nandun pa rin sila. Yan. So ituturo ko na sa iyo o sa inyo ang tamang paraan para makaiwas sa
kagat ng aso o possible attack. Unang-una, kapag nakita mo yung mga aso, wag na wag kang lalapit, o kung sila man ay lumapit sa'yo, wag na wag kang tatakbo. Kasi pag tumakbo ka, ibig sabihin ang mindset nila ay ikaw ay kalaban. So, paano kung ikaw ay nalagay sa alanganin, tingin mo ikaw ay kaagatin, unang-una, maghanap ka ng bato. Yan, possible stone. Pwede ka naman dumampot ng mga bato dyan nasa paligid. So, kapag alam ng aso na sila ay babatuhin, unang-una yan ay aatras o hindi natutuloy. Kasi alam nila na ikaw ay lalaban at hindi ka nila kayang i-manipulate. So, yun ang instinct ng aso. Kukuha po tayo ng bato sa area, titingin tayo. So, kung walang bato, ang gagawin natin ay sapatos, kung kayang tanggalin, o kaya sandals, tsinelas. Kasi ang instinct ng aso nga, kapag ikaw ay lalaban, sila ay hindi natutuloy sa ano mo kinatatayuan. So bato, sapatos, ano pa ang pwedeng gamitin? Etong sling bag. So kung may dala kang sling bag, pwede mo tong ipang ikot-ikot mo yung sling bag mo. Yan, ganun mo, hubarin mo muna. Pag nahubad mo yan, tapos yung sling bag mo ay i-wave mo ng ganon, yung mga aso na yan ay aalis na. So, bato, sandals, sling bag, pantaboy ng aso. So, kung wala ka namang bato sa area, tapos tingin mo yung sapatos mo hindi mo kayang hubarin, o kaya yung bag mo ay tag neto, wala kang dalang sling bag o tag neto, yung hand carry bag o shoulder bag, kung ikaw ay may belt, pwede mong hubarin. So, pag nahubad mo yung belt mo, as long as na doon ka lang sa position mo, huwag kang aalis ha. Usually kasi madami yan, na-experience ko na po yan mga kabayan. Pero ako, awa naman ng Diyos, may bato. Tsaka, ito, yun, lagi may bato sa, sa may kinatatayuan ko. So, yung mga aso, tatakbo na yan. So, kung meron kang belt, ubarin mo yung belt mo. Same lang din ng sling bag, i-wave mo yung belt. Yan, pang sa aso, pantaboy. So, for sure, aalis na yung mga yan. So sana itong tips ko makatulong sa inyo kung paano maka-survive sa possible attack. Basta lagi tatandaan, ano po yan, territorial, huwag nyo i-challenge yung mga aso. As much as possible, keep distance, assess the area, yung tinatawag na casing o profiling. Yan po, sana makatulong yung tips ko sa inyo. Pag po kayo, subscribe kay Tatalino para may turo ko pa yung ibang mga health and security issue o topics na pwede nating matutunan sa pang-araw-araw na buhay. Salamat po. Peace.